Nagsimula po yung gawain, nabanggit ni Sister Joy kanina, Sister Joy Bituon. Isa yan sa mga original, Sister LB, nandito rin, mga kapatid. Nagsimula ang Live Joy Church sa beach, sa deep water. Ayan, deep water mga kapatid. Tapos, if I'm not mistaken, sumunod sa Stanley Beach, mga kapatid. Pagkatapos niyan, napunta kami ng Cyberport. May puno noon doon. Nung nagsimula kami, maliit pa yung puno na yon. Sapat-sapat lang. Hanggang nagtagal, napunta kami ng Lan Kwai Fong. Ayan, sa Lan Kwai Fong. Nakita niyo yung mga bar doon? Ayan, kasama nila kami doon. Siguro kasi alam ni Lord, sabi niya, total, taga Olonga po ka naman, dito ka. Sa mga bar ka muna. Pero okay magkadala, hindi kami sa bar nagsimula. Sa taas naman kami, parang third floor ata yun. No? At yung aming sinimulan, imagine nyo itong haligi na ito, yan, hanggang dito, yan na po yung church namin na una, pinakauna. Kaya kapag nakatayo yung MC o kaya pastor, nandito ka na sa pader. No? At yung pulpit namin, yan. Yung music stand na yan. So nandito na ako. Tapos yung front row, nandito na. As in, nakatingala sila habang nagsasalita yung nasa harapan. Kaya sabi ko sa mga nasa harapan, magdala kayo ng payong. Alam niyo naman, nagsashower, di ba? Nagsasalita. Yun, para iwas sa shower, mga kapatid. At salamat sa Diyos sa mga ginawa ng Panginoon. Pagkatapos yan, ay napunta kami sa Go Street, sa Siung Wan pa rin. Pagkatapos niya, napunta ng North Point na, no? Tama ba ako? North Point na. Pero may nakakatawa po kaming ginawa noon kasi sa paghahanap namin, yung unang paghahanap namin ng lugar, nag-ikot pa kami sa North Point. Alam niyo yung ikot, yung parang si Joshua? Inikot namin yung daanan ng tram, di ba yung sa North Point? Oo, sa palengke, yung palengke ng North Point. Inikot namin niya ilang beses kasi may building doon, narerentahan sana namin. Pagkatapos, after 1 week, sabi na may-ari, no. So, discourage ako mga kapatid kasi sabi ko, Lord, ay paikot-ikot pa kami, hindi naman bumagsak yun. Hindi naman bumigay yung may-ari, hindi naman binigay sa amin. Pero iba pala ang kalooban ng Diyos. Hanggang nung nag-pandemic mga kapatid, alam niyo na nangyari, diba? Tumigil yung mga pagpunta, napunta naman kami ng Mongkok. Ayan. Pagkatapos ng Mongkok, ayan, dito naman tayo napunta. So, what journey mga kapatid? 12 years. Sabi mo, 12 years na tayo. Sabi kanina kahapon, ni Sister G, ay na raw, dalaga na. Sabi ko, hindi pa. Wala pa tayo sa teenager stage. Nasa childhood stage pa lang tayo. 12 pa lang. Next year pa, pag nag-13. Ayan, teenager na tayo. So, okay lang kung may mga ano pa kayo dyan, no? Alam niyo yun? Mga gusgusin pa, mga mukhang gusgusin, lakad-lakad sa labas. Ha? Nalala niyo ba ng mga bata pa kayo? Di ba? Pag bata ka pa, wala kang pakialam sa itsura mo. Pero pag nag-teenager ka na at na-in-love ka na, ayan, nagbabago na yung itsura mo. Can you say amen? Amen. At salamat sa Diyos sa mga gawa niya, mga kapatid. Isang testimony na lang, bago ko bigay sa ating preacher. Noong kami po ay nasa Lan Kwai Fong, merong buwan na talagang, alam niyo naman sa Hong Kong, di ba, yung cycle ng ating pagka July, nag-uuwian yung mga kapatiran, dahil sa mga graduation, ganyan. So yung aming rent, talagang wala nung buwan na yun. Kulang talaga. 8,000 ang kulang. Kaya nag-pray ako mga kapatid. Sa totoo lang, discouraged na ako. Ano kaya gagawin ko, Lord? Diba? Iniisip ko na mag-part-time sa Wanchay, mga kapatid. Yung iba, masama isip ninyo. Hindi naman, kayo naman, iba naman iniisip nyo kagad. So yung mga nasa Hong Kong, alam nyo yung joke na yun. Yung mga hindi taga rito, bahala ka sa buhay nyo. Kami alam namin yung joke na yun. Ngayon, mga kapatid, alam niyo nangyari? Meron pong isang kapatid na lalaki from Africa, black siya.
Umattend siya sa church, ilang beses siyang umattend. Pagkatapos nun, nag-decide siya magpa-baptize. So dahil malaki yung katawan niya, African guy, sabi ko kay Pastor Godfrey, alam niyo naman si Pastor Godfrey, battery, may battery kayo? Kailangan na siguro, palitan natin. Ayan. So, malaki siyang tao, sabi ko kay Pastor Godfrey, dahil nakita na mo naman, sabi ko, malaki ka rin, ikaw na mag-baptize. So, binaptize niya doon sa, saan ba yung yung isla, mga kapatid? Yung isla, kay Sir Cynthia lang? Discovery Bay. Ayun, Discovery Bay. Nalimutan ko, pasensya kayo. Napekto hata tayo ng init. So, binaptize doon, mga kapatid. The following Sunday, so kumuha na kami ng offering, no? Ng offerings. Nung chinecheck na namin, mga kapatid, may sobre na makapal. Pagbukas ko, no? Nung sobre, alam nyo kung ano laman? Hindi prayer request, mga kapatid. Eksakto sa pangangailangan nung buwan na yun. $8,000. Naku, umiyak talaga ako, mga kapatid. Sabi ko, Lord, grabe yung provision mo. Na magiging honest ako sa inyo. Sabi ko kay Lord, Lord, sana buwan-buwan na to. Diba? Kasi ang hirap nung iniisip mo, saan mo na naman kukunin yung renta next month. Eh kung may buwan-buwan na papasok, ang problema, mga kapatid, yung kapatid na ginamit ng Diyos para ibigay yon, umuwi the following month. Dahil ang message ni Lord sa akin, huwag kang magtiwala sa tao. Sa akin ka magtiwala. Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time. Amen, amen. At sa walang pagkatagal, tumayo po tayong lahat in respect to the man of God and the word of God. Hallelujah. Si Pastor Nante po ay hindi na iba sa atin. Diba? Yung iba ang tawag sa kanya, Pastor Ray Nante. Pero tayo, Nante. Pastor Nante, nasanay na, mga kapatid. Kasi hindi lang siya kaibigan,